dinala si Jesus kay Pilato. Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato, tinanong, "Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?" Sumagot sila, "Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya rito at hatulan ayon sa inyong kautusan." Sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kaninuman." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tanong niya. Sumagot si Jesus, "Yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo?" "Ako ba'y Hudyo?" Tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi nakapagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit, hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari." Sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." "Ano ba ang katotohanan?" ang tanong ni Pilato. Ito ho yung unang tinungayan po namin sa ating palatuntunang patnubay matapos ipagkanulo at itatwa ni Pedro si Jesus nung nakaraan, dinala na ho ang Panginoong Jesus kay Pilato. Alam naman ninyo ng mga panahong yon kung tayo ay taga-subaybay, lalo na yung mahal na pasyon kapag mahal na araw, nakikita ho natin lagi na ito'y inaawit-awit, itong mga senaryong ito ng pagdadala ho kay Jesus kay Pilato at siguro natiim sa kaisipan natin. Ngayon dito, nakikita ho natin dito na unti-unti na hong dumarating yung mga panahon na ang Panginoong Jesus ay nililitis nitong mga punong saserdote at na mga gobernador ng mga kaharian noon dahil sa paratang na siya ay nagsisinungaling na anak ng Diyos. Dito ho sa dinala si Jesus kay Pilato, ano po masasabi niyo rito, Kuya Joe? Mga kapatnubay, dinala si Jesus kay Pilato. Ayon po sa ating Panginoon, hindi sa sanlibutang ito ang kanyang kaharian. Naparito siya sa sanlibutan upang ituro sa mga naliligaw ng landas ang katotohanan. Subalit siya ay pinaratangan at ibinilanggo kahit wala silang makitang ginawang kasalanan dahil ang mundo'y hindi na makatarungan. Ayon po sa ating Panginoon, kung sa sanlibutang ito ang kanyang kaharian, di sinsanay ipinagtanggol na siya ng kanyang mga tauhan. Subalit dahil nga po siya ay hari ng nasa katotohanan, hinatulan siya ng sanlibutan para sa kanilang kasalanan. Yun. Napakaganda yung pagkakapaliwanag po ni Kuya Joe. Dahil kasi yung mga taong humahatol sa Panginoong Hesus ay makasanlibutan eh. Yung makasanlibutan na ganon, akala ang nasa sa isip nitong mga taong ito na tumutulig sa ating Panginoon, kasi noon ang kinikilala nila Kuya Bert nung hari, yung mga emperador yung mga matataas na hari, no, yung kinikilala nila. Wala na silang alam na na
Kasi nga naman, paano ka maniniwalang hari samantalang ito'y alam naman nila ang history ng pagkakapanganak sa Panginoong Hesus. Sa Sabsaban, anak ni Santa Maria, anak ni Joseng Carpintero, may mga kapatid, nakipamuhay na mahirap lamang, ay samantalang kaharian ito ng mga harit, mga emperador noon Ang inaasahan darating ng mga tao ay anak ng isang maimpluwensyang tao na siyang maghahari. Nang kasi noon, yung pagpapalit-palit ng kapangyarihan at ng mga kaharian na umuugit ng kaparian noon, nanggagaling sa mga bughaw na mga dugo nung araw Hindi pwedeng manggaling doon sa mga ano. Pagkatapos ito. Ngayon, dito lumabas yung sinasabi sa bandang huli rito, hindi ito yung kaharian na sinasabi. Hindi ito. Iba yung kaharian ko Iba yung kaharian na hindi naunawa nila yung mga aral nila noon. Iba yung kaharian na pinangangaral niya. Hindi yung kaharian ni na Pilato, ni na Barrabas, kung sino-sino, kung hindi. Ibang kaharian ito. Yun ang hindi mapaniwala ng tao. Kuya Bert, pwede ho ba pakibigyan nyo kami ng mga paliwanag kung bakit gano'n na naging tendency ng mga tao at kung bakit itong haring ito pwede namang magamit niya yung kanyang impluensya para yung mablock niya yung mga taong yun. Bakit hindi rin naipaisip dito sa haring ito? Ito ba'y talaga nakatatanda? Ano po masasabi niyo rito? Katulad nga ng tanong mo, Kuya Men, ito binasa mo kanina, para matupad, no? Yung sinabi ni Jesus na ipinangangaral, kaya hindi inatulan ng mga Hudyo ayon sa kanilang kautusan, no? Alam mo, Kuya Men, sa susunod na linggo, no, sa November 22, ang ating simbahan ay ipagdiriwang ang Christ the King. So, halos tamang-tama itong talakay natin ngayon, nauna na tayo sa susunod na linggo, na Christ the King sa susunod na linggo. At pagkatapos ng Christ the King, ay tayo'y magpapanibago na ng Adviento na yon. So magsisimula na tayo ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoong Jesus, no? Sa kanyang pagsilag. Kasi dalawang beses nating tayong naghahanda yung Adviento Ang Adviento natin kung minsan sa mga sumusunod ay yung pagdating ng mahal na araw. No? So, kung titingnan natin dito kayo, katulad ng tanong mo, ay makikita natin sa kapanahunan ngayon, siguro hindi lamang iilan ang dinadala sa ating korte na walang kasalanan, na nalilitis katulad ng nangyayari sa ating Panginoong Jesus ngayon. So kung titingnan mo ito, Kuya Men, itong mga pangyayaring ito ay may hahalin tulad natin sa mga korte natin ngayon. Dahil noon, katulad nga ng sabi mo, ang kinikilala nila ay hari. Ang hari nung kapanahunan na yon ay si Caesar. Kasi siya ang hari ng Roma. Kaya ang Israel ay nasakop ng Roma. So, under ngayon, ang Israel sa kaharian ng Roma. At ang pinaka number 1 na representative ni Caesar ay si Pilato. Siya ang gobernador. Siya ang kinikilalang makakapaghatol sa mga taong nagkakasala. Sa ngayon, sa atin, ang umahatol ay ang korte. Pero meron din tayong pinakamataas na korte ay ang Supreme Court. Na? So kung titingnan mo rito, Kuya, ay maraming mga nahatulan na hindi nagkasala. At marami din namang mga taong gobyerno na kumikilala nito. Na maraming naisumbong ng hindi nila kasalanan
At nagdusa sila ng dahil sa mga maraming mga nanunungkulan sa gobyerno na kadikit ng mga tao